Nakikiramay ang Amerika sa pagkamatay ng isang Pilipinong sundalo sa balikatan exercises. Kasabay naman ito ng pagsisiguro ng pinakamakasaysayang aid o tulong ng US sa ating sandatahang lakas. Ang halaga abay $121 million po. Umaaksyon si Carla Lim, exclusive. Ang $121 million na tulong o aid ang pinakamalaking donasyon ng Amerika sa sandatahang lakas ng Pilipinas simula ng patalsikin ng US military bases noong 1992. Ang $79 million na nauna nang ipinangako ni President Barack Obama nahahati sa ilang aspeto. May dagdag pang $42 million para naman sa Maritime Security Initiative. It's a 5-year, $425 million program. But every year has to be, I think, confirmed by the Congress. So for 2016, 50 million, and then the following year is 75, and then 100, 100, 100. No? And then we're getting 41. Of the 50 million, we're getting 41 or 42 million. So Iba pa ang tulong na mapapala ng Pilipinas sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na may pupwestohang 5 lugar sa Pilipinas. Makakatanggap rin ngayong taon ng 3rd cutter at Navy ship ang Pilipinas. Sa susunod na buwan, ito turn over ang research ship na USS Melville. Sa susunod na linggo naman ay darating na sa Pilipinas si US Defense Secretary Ashton Carter para sa balikatan. Kanina ay nagpahayag ng pakikiramay si US Ambassador Philip Goldberg sa pagpanaw ni Airman 2 Jover Dumasin na unang casualty sa joint exercises. That I wanted to express our condolences on the loss of Airman Dumasi and reach out to the family and to the public and say that was, of course, a tragic accident. Niresbaka naman ni Ambassador Quisha ang China sa pagtira sa balikatan exercises ng Amerika at Pilipinas. Kamakailan ay inilabas ng Xinhua News Agency na outsider ang tropa ng Pilipinas at Amerika. Banta ng Beijing huwag salangin ang kanilang mga reclaimed area sa South China Sea. There is not one country in the world besides China that accepts the 9-9 claim as valid. Isang kasinungalingan rin daw ang pangloloko ng China na walang tensyon sa rehiyon at nirerespeto nila ang freedom of navigation. This is contrary to reality. There is no freedom of navigation for fishing and public vessels plying routes in our exclusive economic zones. Sa huli, hinikayat ni Quisha ang international community na pasunurin ng China sa ruling ng tribunal na posibleng lumabas sa Hunyo. Umaaksyon, Carla Lim, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.